Gusto ko nang umuwi na buhay. Pagod na talaga. Dahil sa matinding problema na kinakaharap ni kabayan sa Kuwait, hindi ito nakauwi sa Pilipinas hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Babala sa lahat ng OFWs, lalo na sa bansang Middle East, mag-ingat kayo pagdating sa utang dahil hindi kayo basta-basta matutulungan ng gobyerno. Hindi sakop ng mandato ng OWA na maglabas ng malaking halaga upang bayaran ang pagkakautang ng isang pribadong individual. Tulad dito sa nangyari sa isa nating kababayan na binawian ng buhay sa bansang Kuwait, na lang si Annalyn Lapido, 50 years old, tubong Cagayan de Oro, mahigit ng 20 years na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa katawan noong September 2024 na hindi umano matukoy ng mga doktor kung ano ang sakit na nagpapahirap sa kanyang kalagayan. Makikita sa video na butot balat na si kabayan, hinahabol na nito ang kanyang hininga at hirap ng magsalita. Kahit anong kagustuhan nito na makauwi sa Pilipinas para doon na magpagaling at makasama ang pamilya, ay hindi nito magagawa dahil sa malaking problema na involve ang malaking halaga. Kaya't noong December 2024, naglabas ng video ang mga OFWs na nagmamalasakit para dito sa ating kababayan sa pagbabaka sakaling umabot sa mga kinauukulan para matulungan na makauwi kaagad sa Pilipinas itong ating kababayan. Kung saan sinabi nito na tulungan siyang makauwi sa Pilipinas ng buhay dahil sa pagod na umano siya sa kanyang kalagayan. Nag-viral ang video nito noon sa Facebook. Marami ang nag-share para umabot sa mga kinauukulan. Pero namatay na lang itong ating kabayan nitong February 2025 ni hindi malang natugunan ang kanyang kaisa-isang panawagan na makauwi siya ng buhay sa Pilipinas. Gusto ko nang umuwi na buhay. Pagod na talaga ako. Matagal ko na ito tinisil ang buwan na. Nagpapatulong din ako sa embassy. Matagal din kasi dahil sa travel ban ko. Hindi daw sila makapagtulong ng maayos. Nung sa pila nakakatuig diri sa Kuwait? 20 years? Ano bang kaso yun? Travel ban? Baka matulungan kita. Pinkaso ako sa Korte. Tapos pinuntahan namin ng amo ko. Kala ko okay na yun. Kasi sabi ko hindi ako nakakuha ng 2,000 sa Korte. 500 pang pero pinapirma ako ng 2,000 ay Arabic. Magkano ba yung ano ng... Tapos, bigay mo sa akin yung papel. Ipacheck ko yan sa system. Tapos tinano, yung kaibigan ko nagkuha ng mobile. Sabi, binabayaran niya, nagbigla ako ng tinawagan. Sa internet yan, te. Kaya mga kababayan, maging aral ito sa atin lahat. Huwag kayong pumirma ng dokumento na hindi nyo naintindihan kung ano ang nilalaman ng papel. Lumalabas kasi na parang naagrabyado si kabayan. 500 dinar lang ang inutang pero 2,000 pala yung pinapirmahan sa kanya. Te, naka-general check-up na to, te? Kulon lang at saka Colon at saka endoscopy lang nagawa sa kanya. Sa about cancer, wala. Wala po siya. Lahat po ang findings niya okay. sa dugo yun. Wala po lahat siyang findings. Kumbaga. Matagal na yun eh. 6 months, di ba? Clear po lahat. Pag sa baba, wala. Ilang beses ka pumunta ng embassy, te? 2 beses kami pumunta embassy. Tapos? Tapos sinabi nga lahat, ang sabi nga sa embassy, hindi nga po daw siya matutulungan sa kaso nila, malaki nga daw. Ano sabi, te? Hindi daw siya matutulungan? Kasi kailangan daw tayo, sinabi pa nga daw sa niya daw. Baka daw makulong ka pa sa ginawa mo, sabi natin. Ingana na ang sitwasyon, tapos mo ingon, tapos sasabihin yung makulong pa siya. Yung ganun bang sitwasyon ba? Tapos, te, Sabi namin, saan ka pumunta sa OWA? sabi niya, totoo talaga, yung sa case mo, yung iba nakukulong pa talaga. Pero hindi naman siya ikukulong, wala naman sinabi siya ikukulong. Sa case mo, sa mga case na ganyan, nakukulong talaga yung pag-travel ban. Bago makauwi. Kasi may kaibigan din ako talaga nakulong na ng 1 month bago nakauwi sa case na ganyan. Pero sa sitwasyon niya, hindi naman siya. Sabi niya, ang embassy, kailangan mapasok muna yung visa niya. Di ba? Mapasok muna yung visa niya, saka ipaprocess sa Talha yung kaso niya. Pero naka-ano na sa lawyer. May lawyer na daw. Oo, yes. May lawyer naman talaga sila. Okay na daw. Tapos ang pagpunta namin dun pangalawa, nadapa siya dyan sa baba eh. Hindi niya na talaga kaya. Sabi ko, doon sa embassy? Hindi, dito mismo sa baba siya na, tapos sa embassy, hilo na siya. Sabi ko, te, bakit? Wala kang wheelchair? Walang wheelchair sa embassy? Wala naman kami nakita, di ba? Wala. Paano siya lakad ganun? Nakatingin lang yung mga taga-embassy? Akay ko lang siya. Astagfirullah. Kasi akong envelope. Anong ginawa ng mga taga-embassy sa loob? Nakatingin lang? May guard doon ah. Kasi busy sila doon sa baba. Ang guard kasi, Busy sila. Hindi Pilipino ang guard doon. Ang guard, ang Pilipino ang guard. Bakit wala bang wheelchair ang embassy? Wala akong nakitang wheelchair. Sabi,
Grabe naman talaga. Ang ano kasi, ang embassy, dapat ay alam naman nila na yung kalahati ng katawan ng mga OFW dito, hinihila na lang. Ang dami. Kaya tinayo ko yung MS pa. Okay. Ayaw nila, sabi ko nga sa embassy, sabi ko, paano po? Kailas pumunta, te? Nung Sunday. Sunday. So sabi ko nga, basta tayo, sabi ko, ba't pa kami pinapunta rito? Kung tutusin, sabihin ko sa iyo, wala na kami pera. Tinitipid na lang namin ang pera namin, magkano na lang ang pera namin, alam niyo yan. Sabi ko, pagkatapos, pinapunta pa kami yung lalaki. Anong pangalan niya? Samir? Hindi. Anong pangalan? RR tawag na nila. RG? Oh, RG? RR tawag nila. Okay, Sabi sa niya, OWA. Oo, punta daw. Siya kanya nagme-message sa tumatawag. Mm. Ako lang, sumusunod lang kung anong, dalhin ko siya, kung saan, dalhin ko siyang gano'n. Sabi ko, bakit pinapunta pa kami dito, kung tutusin, wala na kaming pera. Sabi ko, gano'n. Kung hirap, naiiyak ako ang awa ko sa sarili ko. Kung parang naawa ko sa sarili ko, hindi sa, kung baga sa kalagayan na naawa na ako, naawa pa ako sa sarili ko na wala akong mahinga ng tulong. Iyak talaga. Thank you, Ate. Naawa ko sa sarili ko. Kasi hindi ko naman talaga ugaling mangutang. Para sa kanya nakakautang ako sa mga kaibigan ko. Pero nire-refuse. Masakit yung i-refuse. I-refuse ka mas masakit. Hindi masakit yung i-refuse ang masakit talaga. Kahit po ang ating polo, ang ating MWO, hindi po siya matulungan sa problema na yun. Marami pong mga ganyang OFW may utang dyan. Ang hindi makauwi dahil sa mayroong travel ban. Okay? Yan po ang problema sa ibang mga babae. Ang lalakas po ng loob ninyo, mangungutang po kayo, tapos po malaking halaga pa. Ngayon, paano po tutulungan yung babae? Hindi po mo tulungan yun. Nag-try na siya noon, nagpunta ng polo, pero wala rin, hindi siya matulungan. Hindi po siya makauwi, kasi may pinirmahan siya. Diyos ko. Kaya kung nagkaroon kayo ng chance na makahiram, then, dapat, matuto kayo magbayad. Kaya't maging aral ito sa inyo mga kababayan, lalo na sa mga OFW sa bansang Middle East. Huwag po kayong basta mangutang dahil ang pangungutang ay maaaring maging dahilan ng inyong pagkakakulong kung hindi nyo ito mababayaran at posibleng maging dahilan pa na hindi kayo makauwi sa Pilipinas tulad dito sa ating kababayan. Kaya't kung maaari mga kababayan, iwasan na lang natin mangutang at iwasan natin maggarantor ng utang para hindi tayo magkakaproblema. Pero kapag umabot na talaga sa punto na kailangan nyo ng pera at kailangan nyo manghiram, huwag nyo kalimutan ang payo ni Kaagapay Kabong Concha. Kung nagkaroon kayo ng chance na makahiram, dapat matuto kayo magbayad.